Isang malakas na sampalang umaling-awngaw sa gitna ng marangyang pagtitipon. Parang huminto ang mundo ni Ara. Ang masayang tugtugin mula sa string quartet ay tila biglang nabingi. Ang mga bulungan at tawanan ng mga bisita ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi, isang nagliliyab na marka ng kahihiyan na mas masakit pa kaysa sa hapdi ng sampal mismo. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Artyom, mahinang usal niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nakatayo sa harap niya ang kanyang asawa, si Artyom, ang makisig at kinikilalang bilyonaryo. Ngunit ang mga mata nitong karaniwang puno ng paghanga sa kanya ay ngayoy nag-aapoy sa galit na pinalala pa ng amoy ng mamahaling alak na bumalot dito. "Sorry, my love," sabi ni Artyom, ngunit ang kanyang boses ay walang bahid ng pagsisisi. Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Ara. Ang mga daliri niya'y bumaon sa balat nito. "Nadulas lang ako. Lasing na yata." Isang tawa ang pinakawalan ni Artyom. Isang tawang pilit at peke na sinabayan ng ilang mga bisita na hindi alam kung paano tutugon. Ngunit para kay Ara, ang tawang iyon ay parang isang martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa kanyang dibdib. Kahihiyan. Iyon ang unang naramdaman niya. Nakatayo siya roon sa gitna ng daan-daang matang nakatitig sa kanya. Suot ang isang mamahaling bestida na pinili mismo ni Artyom para sa gabing iyon. Isang bestidang dapat ay magpapakita ng kanyang ganda at katayuan bilang asawa ng isang tanyag na tao. Ngunit ngayon, pakiramdam niya'y isa siyang basahan na itinapon sa sahig. Sinubukan niyang kumawala sa pagkakahawak ni Artyom, ngunit lalo lang itong humigpit. "Ngumiti ka," bulong nito sa kanyang tainga. Ang bawat salita ay may diin. "Ayokong gumawa ng eksena, Ara. Huwag mong sirain ang gabi ko." Gabi niya. Hindi niya napigilan ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Agad itong nakita ni Artyom. Isang kislap ng inis ang dumaan sa mga mata nito bago ito muling ngumiti sa mga bisita. "Mahal na mahal ko ang asawa ko," sabi nito sa malakas na boses. Itinaas ang kamay nilang magkahawak. "Medyo emosyonal lang siya ngayon. Alam niyo na, dala ng pagbubuntis." Pagbubuntis. Ang salitang yon ang gumising sa diwa ni Ara. Bigla, ang kahihiyan at sakit ay napalitan ng isang mas matinding damdamin. Takot. Isang matinding takot, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa munting anghel na dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Agad na napahawak ang kanyang isang kamay sa kanyang tiyan. Ang munting buhay sa loob niya. Ang nag-iisang dahilan kung bakit siya nananatili sa impyernong ito. Sa isang iglap, sinubukan niyang muling kumawala, ngunit sa kanyang pagpupumiglas, natapakan niya ang laylayan ng kanyang bestida. Nawalan siya ng balanse. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Wala siyang naramdamang pag-aalalay mula kay Artyom. Sa halip, naramdaman niya ang pagbitaw nito sa kanyang braso. Nakita niya ang pagliit ng mundo, ang mga kumikinang na chandelier sa itaas ay umikot, at ang mga mukha ng mga bisita ay naging mga malabong imahe ng gulat at awa. At pagkatapos, ang pagbagsak. Isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang likod at balakang. Napadaing siya, hindi dahil sa sakit ng pagbagsak, kundi dahil sa biglaang pagkirot sa kanyang sinapupunan. "Diyos ko, ang anak ko." Iyon na lang ang naisatinig niya bago siya tuluyang lamunin ng dilim at ng mga sigawan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang puting kisame ng isang pamilyar na silid. Ang kanilang master's bedroom. Napapaligiran siya ng malalambot na unan at ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot sa kanyang likod ang pumigil sa kanya. "Huwag ka munang gumalaw, Ara." Napalingon siya. Ang sikat ng araw sa umaga ay banayad na tumatama sa mga halaman sa hardin ni Victor.
Maingat niyang inaalis ang mga tuyong dahon sa kanyang mga tanim na rosas, isang gawain na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan sa loob ng maraming taon. Ang amoy ng basang lupa at ang huni ng mga ibon ang nagsisilbing musika sa kanyang tahimik na mundo. Ito ang buhay na pinili niya. Isang simpleng buhay, malayo sa gulo at ingay ng syudad. Isang buhay na sapat na para sa kanya. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang binasag ng isang matinis na tunog. Ang tunog ng kanyang lumang cellphone na nakapatong sa isang maliit na mesa sa hardin. Hindi niya sana ito papansinin. Bihira namang may tumawag sa kanya. Ngunit may kung anong kaba ang kumurot sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang ipinagpag ang lupa sa kanyang mga kamay at dinampot ang telepono. Isang pamilyar na pangalan ang nakarehistro. Si Leo, ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan at dating kasamahan. Leo, sagot ni Victor. Ang kanyang boses ay kalmado pa. Ngunit ang narinig niya mula sa kabilang linya ay sapat na para magpabago ng lahat. Ang mga salita ni Leo ay maikli, direkta at puno ng pag-aalala. Isang party, isang insidente, si Ara, ang kanyang nag-iisang anak. Ano? Naramdaman ni Victor ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay, kasabay ng pagkawala ng init ng araw sa kanyang balat. Sigurado ka ba, Leo? Habang nagsasalita si Leo, ang mga imahe ay nabubuo sa isip ni Victor. Ang marangyang party, ang sampal, ang pagbagsak, ang ospital. Bumagsak sa lupa ang maliit na pala na hawak niya. Ang tunog ng pagtama nito sa damuhan ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig. Sige, salamat sa impormasyon, Leo. Ako na ang bahala. Ibinaba niya ang tawag. Nakatayo lang siya roon, sa gitna ng kanyang magandang hardin, ngunit hindi na niya nakikita ang mga bulaklak. Ang nakikita na lang niya ay ang mukha ng kanyang anak, puno ng sakit at takot. Isang pagbabago ang nangyari kay Victor. Ang banayad ng ngiti sa kanyang mga labi ay naglaho. Ang kalmadong kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang bagay na malamig, matalim, at mapanganib. Ang hardinerong si Victor ay nawala. Ang lumabas ay isang anino mula sa nakaraan. Pumasok siya sa loob ng kanyang simpleng bahay. Bawat hakbang niya ay may bigat. Bawat kilos ay may layunin. Dumiretso siya sa kanyang maliit na opisina. Isang silid na puno ng mga libro tungkol sa agrikultura at kasaysayan. Ngunit sa likod ng mga librong iyon, sa isang nakatagong kompartimento ay may isang bakal na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, wala itong lamang mamahaling alahas o malaking halaga ng pera. Ang laman nito ay isang lumang telepono na walang kahit anong modernong feature, isang pasaporte na may ibang pangalan, at isang maliit na kwaderno na puno ng mga numero at code. Kinuha niya ang lumang telepono. Habang hawak ito, napatingin siya sa kanyang kamay. May isang peklat doon, isang guhit na nagpapaalala sa kanya ng isang madilim na gabi, sa gitna ng malakas na ulan at sa malamig na bakal ng isang baril. Isang paalala ng buhay na kanyang tinalikuran. Ang buhay ni Ang Anino. Isang pangalang kinatatakutan sa mundo kung saan ang hustisya ay binibili at ang batas ay nababaluktot. Isang anino na gumagalaw sa dilim para itama ang mga mali sa paraang hindi kayang gawin ng sistema. Ilang sandali siyang napapikit. Ginawa niya ang lahat para talikuran ang mundong iyon, para mabigyan si Era ng normal at payapang buhay. Ngunit ngayon, ang gulo mismo ang kumatok sa kanilang pinto. Ang gulo ay sinakta ng kanyang anak. Nagtipa siya ng isang numero. Isang numero na hindi nakasulat sa kahit anong phone book, kundi nakatatak lang sa kanyang alaala. Isang ring lang, sinagot agad ito. Sino to? Tanong ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Ang Anino, sagot ni Victor.
Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit puno ng awtoridad. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, sumagot ito, puno ng paggalang. Sir, ano po ang maipaglilingkod ko? Kailangan ko ng lahat ng impormasyon, sabi ni Victor. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bintana. Tila nakikita ang isang malayong kaaway. Lahat ng detalye tungkol sa isang tao. Artyom Castillo. Masusunod po. Ang mga negosyo niya, legal man o illegal. Ang mga koneksyon niya, ang mga kahinaan niya, patuloy ni Victor. Bawat butas, bawat dumi, bawat anino sa kanyang pagkatao. Gusto kong malaman ang lahat. Gaano kabilis, sir? Kahapon pa. Malamig na sagot ni Victor. At isa pa, walang dapat makaalam na ako ang nasa likod nito. Naiintindihan ko po, sir. Ituring niyo nang tapos ang trabaho. Ibinaba ni Victor ang tawag. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang estante kung saan nakapatong ang isang larawan. Ang larawan ni Ara noong araw ng graduation nito, nakangiti ng napakatamis, ang mga matay nagniningning sa pangarap. Hinaplos niya ang salamin ng picture frame, ang kanyang mga daliri, imarahang gumuhit sa masayang mukha ng kanyang anak. Ang galit sa kanyang puso ay nahaluan ng matinding sakit at pangungulila. Nabigo siyang protektahan ito. Ngunit hindi na mauulit iyon. Tinitigan niya ang larawan at sa kanyang isip, tila kinakausap niya ang kanyang anak na nasa malayo. Hindi ka na mag-isa, anak. Babayaran niya ang lahat. Sakoy, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang puting kisame ng isang hindi pamilyar na silid. Ang amoy ng antiseptic ay banayad na humahalo sa hangin, ngunit ang lambot ng kumot at ang karangyaan ng paligid ay nagsasabing hindi ito isang ordinaryong ospital, isang VIP suite. Ang klase ng lugar kung saan ang pera ay kayang takpan ng anumang ingay, anumang eskandalo. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot sa kanyang likod at balakang ang pumigil sa kanya. At sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang party, ang sampal, ang pagbagsak. Ang anak ko. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang puso niya'y kumakabog sa takot. Shh, my love. He's safe. Our baby is safe. Ang boses na yon, ang boses na dati nagbibigay sa kanya ng kilig, ngayoy nagdudulot ng lamig sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Artyom, nakaupo sa isang eleganteng silya sa tabi ng kanyang kama. Nakasuot ito ng mamahaling suit, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Isang perpektong maskara na matagal na niyang pinaniniwalaan. Huwag kang mag-alala. The doctor said you and the baby are both fine. Kailangan mo lang magpahinga. Malambing na sabi nito, hinawakan ng kanyang kamay. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang kamay, ngunit hinigpitan ni Artyom ang hawak dito. Anong nangyari, Artyom? Tanong ni Ara, kahit alam na niya ang sagot. Gusto lang niyang marinig mula rito. Gusto niyang umamin ito. Ngumiti si Artyom, isang ngingiting hindi umabot sa kanyang mga mata. It was an accident, Ara. Nadulas ka. Masyado kang emosyonal nitong mga nakaraang araw. The doctor said it's normal for pregnant women. Pakiramdam ni Ara ay gusto niyang masuka. Aksidente? Ang sampal, ang pagtulak, ang pagbitaw nito sa kanya. Aksidente ba ang lahat ng yon? Hindi yon aksidente, Artyom. Mariin niyang sabi. Ang boses niya'y nanginginig sa pinipigilang galit. Sinampal mo ako. Ang nangiti sa mukha ni Artyom ay dahan-dahang naglaho. Napalitan ito ng isang malamig na tingin. Be careful with your words, Ara. Baka nakakalimutan mo, nasa ospital tayo. May mga tenga ang pader. The media is outside, waiting for a statement. At ang sinabi ko sa kanila ay naaksidente ang mahal kong asawa dahil sa kanyang kalagayan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Kontrolado na niya ang lahat. Ang naratibo. Ang katotohanan.
Gusto kong tawagan si Papa, sabi ni Ara. Sinusubukang humanap ng kahit anong kakapitan. Your phone broke when you fell. Mabilis na sagot ni Artyom. Itinuro ang isang basag na cellphone sa bedside table. But don't worry, I already called him. Sinabi kong okay ka na at wag na siyang mag-alala. Alam mo naman ang tatay mo, ayokong atakihin sa puso. Isang kasinungalingan. Alam niyang hindi yun gagawin ni Artyom. Alam niyang ginagawa nito ang lahat para ihiwalay siya sa nag-iisang tao na posibleng tumulong sa kanya. Para saan ang lahat ng ito, Artyom? Tanong ni Ara. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Bakit mo to ginagawa? Lumuhod si Artyom sa tabi ng kama. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging malambing. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Dahil mahal kita, Ara. Mahal na mahal kita. Minsan, nawawala lang ako sa sarili. Pero hindi ko kayang mawala ka sa akin. Mawala kayo sa akin. Ang huling salita ay may diin. Isang paalala. Isang babala. Magpagaling ka, my love, sabi nito. Hinalikan siya sa noo. Everything is taken care of. Just rest. Para ito sa kapakanan ng anak natin. At pagkatapos ay tumayo ito at lumabas ng silid, iniwan si Ara sa isang katahimikan na mas nakakabingi pa kaysa sa ingay ng party kagabi. Nakatitig lang siya sa pinto. Naramdaman niya ang 4 na sulok ng silid na unti-unting lumiliit, tila isang kulungan. Isang maganda at mamahaling kulungan. Isang kulungang ginto. Dahan-dahan siyang tumingin sa bintana. Mula roon ay tanaw niya ang syudad, ang mga sasakyang malayang gumagalaw, ang mga taong malayang naglalakad. Isang mundo na tila napakalayo na sa kanya. Napahawak siyang muli sa kanyang tiyan. Ang munting buhay sa loob niya, ang tanging pag-asa niya, ngunit ito rin ang tanikalang gumagapos sa kanya kay Artyom. Maya-maya, pumasok ang isang nurse para i-check ang kanyang dextrose. Isa sa itong babaeng nasa katanghalang gulang na. May mabait na muka at malumanay na mga mata. Hindi ito nagsalita, ginawa lang nito ang kanyang trabaho. Nang paalis na sana ang nurse, bigla itong huminto at lumingon kay Ara. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, nakita ni Ara ang isang bagay sa mga mata ng nurse. Awa. Pag-unawa. Mabilis na lumapit ang nurse sa kanyang kama na para bang may tinitingnan sa ilalim ng unan. Sa kanyang pag-alis, may naramdaman si Ara na isang bagay na idinulas nito doon. Nang makalabas na ang nurse, dahan-dahan at nanginginig na kinapa ni Ara ang ilalim ng kanyang unan. May isang bagay doon. Isang puting rosas na may nakatuping maliit na papel sa tangkay nito. Binuklat niya ang papel. Nakasulat dito, sa isang simpleng sulat kamay, ang 5 salita na nagpatigil sa kanyang paghinga at nagbigay ng isang kislap ng pag-asa sa kanyang madilim na mundo. Huwag kang matakot, may nakakakita sa'yo. Ang sala ng bahay ni Victor ay nabalot ng dilim, maliban sa malamig na liwanag na nagmumula sa screen ng isang laptop. Ang dating hardinero ay wala ng bakas. Ang nakaupo sa harap ng mesa ay si ang anino. Ang kanyang mga mata ay matamang sinusuri ang mga numero at diagram na kumikinang sa screen. Sa tabi niya ay nakaupo si Leo, ang kanyang matandang kaibigan na may salamin sa mata at seryosong mukha. Sa kanilang harapan ay nakalatag ang isang masalimuot na web ng mga kumpanya, bank accounts at mga pangalan, ang buong imperyo ni Artyom Castillo. Napakatibay ng pagkakagawa niya. Basag ni Leo sa katahimikan. Itinuturo ang isang flowchart sa screen. Gumagamit siya ng maraming shell corporations sa iba't ibang bansa. Malinis tingnan sa labas, pero kung susundan mo ang daloy ng pera, paikot-ikot lang. Isang malaking money laundering scheme. Hindi umimik si Victor. Ang kanyang mga daliri ay marahang nag-scroll sa mga financial statement. Bawat transaksyon, bawat investment, bawat kontrata ay kanyang sinusuri. Para siyang isang mangangaso na matiyagang naghahanap ng bakas ng kanyang biktima. Pero tulad ng lahat ng imperyo, may mga bitak ito.
sabi ni Victor. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may diin. Huminto siya sa isang partikular na transaksyon. Ito, tumingin si Leo. Isang malaking investment sa isang mining company sa Africa. Mukhang lihitimo naman. Tingnan mo ang petsa, utos ni Victor. At tingnan mo ang pangalan ng CEO ng mining company. Kilala ko ang taong yan. Dati siyang gun for hire. Imposibleng napunta siya sa minahan nang walang dahilan. Naintindihan agad ni Leo. Isang front. Ginigisa niya ang pera sa sarili niyang mantika. Tumango si Victor. Hindi lang pera ang nililinis niya rito, Leo. May mas malaking dumi siyang tinatago. Tumayo si Victor at kinuha ang kanyang lumang telepono. Naglakad siya palayo sa bintana. Tinitingnan ang dilim sa labas. Nagtipa siya ng isa pang numero mula sa kanyang memorya. Oras na, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Isang boses na walang pangalan. Isang anino tulad niya. Simulan mo na ang pagkalkal sa Falcon Mining Corp. Gusto kong malaman ang lahat. At Leo, baling niya sa kanyang kaibigan. Makipag-ugnayan ka sa mga dati nating kasama sa Europa. May isang investment fund sa Switzerland na konektado kay Artyom. Gusto kong magkaroon sila ng technical difficulties. Pagkatapos ng ilang oras, nagsimulang dumating ang mga resulta. Isang email ang pumasok sa laptop ni Victor. Isang news alert. Bigla ang pagbaba ng stocks ng Castillo Holdings dahil sa mga usap-usapan ng internal audit. Napangiti si Victor, isang nangiting malamig. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Sunod-sunod na mensahe ang pumasok sa kanyang lumang telepono. Sir, apektado na ang deal nila sa Japan. Nag-aalangan na ang mga investors. Sir, ang Swiss fund ay pansamantalang sinuspinde ang lahat ng transaksyon dahil sa isang security breach. Ang malaking makina ni Artyom ay nagsisimula nang magkaroon ng mga problema. Mga maliliit na problema na kapag pinagsama-sama ay kayang magpabagsak ng isang higante. Alam ni Victor na sa mga sandaling ito, si Artyom ay parang isang galit na leon na naghahanap ng masisisi, hindi alam na ang kalaban ay isang aninong hindi niya nakikita. Habang abala siya sa pagmamanman sa pagguho ng imperyo ni Artyom, isang encrypted file ang ipinadala sa kanya. Galing ito sa kontak niya na nag-iimbestiga sa Falcon Mining. Binuksan niya ito. Ang laman nito ay hindi mga dokumento o numero, kundi mga litrato. Mga litrato ng mga matataas na kalibre ng baril, mga litrato ng mga kahon-kahong bala, at isang litrato ng isang kontrata. Isang kontrata sa pagitan ni Artyom Castillo at isang kilalang international arms smuggling syndicate. Dito na natapos ang pagiging kalmado ni Victor. Hindi na lang ito tungkol sa pagnanakaw sa kaban ng bayan o sa pananakit sa kanyang anak. Ito ay tungkol sa pagpopondo ng karahasan at digmaan. Tinitigan niya ang mukha ni Artyom sa screen. Isang larawan nito mula sa isang business magazine, nakangiti at puno ng kumpiyansa. Isang malamig na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Victor. Ito ang laro mo, Artyom. Bulong niya sa sarili. At ito ang magpapabagsak sa iyo. Nakabalik na si Ara sa kanilang bahay o mas tamang sabihing sa kanyang ginintuang kulungan. Bawat sulok ng malapalasyong tahanan ay sumisigaw ng karangyaan. Ngunit para kay Ara, ang bawat palamuti ay tila isang rehas na bakal. Pinilit niyang ngumiti sa harap ni Artyom, umarteng naniniwala sa lahat ng kasinungalingan nito. Ngunit sa kanyang puso, mahigpit niyang iwinawagayway ang alaala ng puting rosas at ng mensaheng nagbigay sa kanya ng lakas. Huwag kang matakot. May nakakakita sa iyo. Sino? Hindi niya alam. Pero sapat na yon para magtanim ng isang maliit na binhi ng pag-asa sa kanyang kalooban. Ang unang napansin niyang kakaiba ay ang pagkawala ni Aling Nena, ang kanilang matandang kasambahay na halos ikalawang ina na ang turing niya. Si Aling Nena ang kasama niya mula pa noong unang araw niya sa bahay na yon. Nasaan si Aling Nena? Tanong niya kay Artyom isang umaga. Bigla siyang nagpaalam? Sagot ni Artyom
Habang nagbabasa ng dyaryo, hindi man lang nag-angat ng tingin. Nagkaroon daw ng emergency sa probinsya. Pero huwag kang mag-alala. Nagpadala na ako ng mga bago. Mas bata, mas masisipag. Hindi naniwala si Ara. Kilala niya si Aling Nena. Hinding-hindi ito aalis nang hindi personal na nagpapaalam sa kanya. Lalo na't alam nitong maselan ang kanyang pagbubuntis. Ang mga bagong kasambahay ay parang mga robot. Magagalang sila, mahuhusay magtrabaho, ngunit walang emosyon. Ang kanilang mga mata ay laging nakamasid, sinusundan ang bawat kilos niya. Pakiramdam niya ay hindi sila mga katulong, kundi mga bantay na inilagay ni Artyom. Isang hapon, habang naglalakad siya sa pasilyo, may napansin siyang kumikinang sa ilalim ng isang carpet. Dinampot niya ito, isang maliit na eskopularyo. Ang eskopularyo ni Aling Nena na hindi nito kailanman hinuhubad. Bakit ito narito? Bakit ito itinapon na parang basura? Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. May nangyaring masama. Sigurado siya. Kinailangan niyang malaman ang totoo. May isang bagong kasambahay, si Lynn, na mas bata sa lahat. Sa mga mata nito, nakikita ni Ara ang takot, hindi ang malamig na pagbabantay. Isang gabi, nang sigurado siyang walang ibang nakakakita, nilapitan niya ito sa kusina. Lynn, mahinang tawag niya. Nagulat ang dalaga. Ma'am Ara, kilala mo ba si Aling Nena? Yumuko si Lynn. Oo po, ma'am. Naabutan ko po siya ng isang araw bago siya umalis. Nagpaalam ba siya sa'yo? Tanong ni Ara. Ang boses niya ay puno ng pag-asa. Umiling si Lynn. Hindi po, ma'am. Ang sabi lang po niya sa akin, ingatan mo si Ma'am Ara. Tapos po, kinausap siya ni Sir Aryom sa opisina. Paglabas po niya, umiiyak siya. Iyon na po ang huling beses na nakita ko siya. Kinabahan si Ara. Ang kwento ni Lynn ay malayo sa sinabi ni Artyom. Ngayon, sigurado na siyang may itinatago ang kanyang asawa. Kinabukasan, habang si Artyom ay nasa opisina nito sa loob ng bahay, dumaan si Ara sa tapat ng pinto. Bahagya itong nakabukas. Narinig niya ang boses ni Artyom. Seryoso at may diin. Hindi niya napigilang huminto at makinig. Siguraduhin mong naasikaso na yan, sabi ni Artyom sa kausap nito sa telepono. Ayokong may maiiwan ng bakas. Masyadong maraming alam ang matandang yon. Ang katapatan ay may presyo at hindi na niya kayang bayaran. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Ara. Si Aling Nena. Si Aling Nena ang tinutukoy niya. Gawin mo ang dapat gawin. Pagpapatuloy ni Artyom. Pagkatapos, itapon mo ang cellphone na yan. Ayokong may kahit anong koneksyon sa akin. Sa sobrang gulat, hindi na malaya ni Ara na napaatras siya. Ang kanyang siko ay tumama sa isang florerang nakapatong sa isang maliit na mesa sa pasilyo. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Natigilan si Artyom sa pagsasalita. Narinig ni Ara ang mga yapak papalapit sa pinto. Nais niyang tumakbo, ngunit ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Artyom. Hawak pa rin ang kanyang cellphone. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Tumatagos hanggang sa kaluluwa ni Ara. Ano ang narinig mo, Ara? Kalmado ang gabi. Si Victor ay nakaupo sa kanyang paboritong silya. May hawak na tasa ng mainit na kape. Sa harap niya, sa screen ng telebisyon, ay ang mukha ng isang kilalang news anchor. Ngunit ang kanyang atensyon ay wala sa anchor, kundi sa breaking news ticker na gumuguhit sa ilalim ng screen. Castillo Holdings, nalulugi sa stock market dahil sa anonymous tip tungkol sa financial irregularities. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Victor habang humihigop siya ng kape. Ang unang bato ay naibato na at gumawa ito ng malaking alon. Ayon sa news report, isang concerned citizen ang nagpadala ng mga dokumento sa kanilang news station
Mga dokumentong nagpapakita ng mga kahina-hinalang transaksyon sa isa sa mga subsidiary company ni Artyom. Hindi ito sapat para idiin si Artyom sa krimen, pero sapat na ito para sirain ang tiwala ng mga investor. Ilang sandali pa, tumunog ang kanyang lumang cellphone. Isang maikling text message. Target is furious. Nagwawala sa opisina niya. Ipinatawag ang lahat ng department heads. Naghahanap ng traidor. Napailing si Victor. Predictable. Sa sobrang pagmamadali ni Artyom na maghanap ng ahas sa loob ng kanyang bakuran, hindi niya namamalayan na ang tunay na panganib ay nasa labas. Matiyagang nagmamasid. Ang galit ay nagiging sanhi ng mga pagkakamali. At sa bawat pagkakamali ni Artyom, lalong lumalapit si Victor sa kanyang layunin. Kinailangan niyang gawin ang susunod na hakbang. Madaling araw, sa isang madilim at halos abandonadong parking lot sa basement ng isang lumang gusali, naghihintay si Victor sa loob ng kanyang simpleng kotse. Ilang minuto lang, isang mamahaling itim na sedan ang pumarada sa tapat niya. Patay ang mga ilaw. Isang anino ang bumaba mula sa driver's seat. Isang lalaking nakasuot ng formal na damit. Ang kanyang mukha ay hindi maaninag sa dilim. Lumapit ito sa bintana ni Victor. Hindi binuksan ni Victor ang bintana. Kinuha niya lang ang kanyang lumang telepono at nagsalita. "Kumusta?" tanong ni Victor. "Nanginginig na siya," sagot ng lalaki sa labas. Ang boses nito ay formal at walang emosyon. Inililipat niya ang ilang mga pondo. Sinusubukang itago ang mga bakas. Pero dahil dito, lalo lang siyang nag-iiwan ng mga bagong ebidensya. "Maganda," sabi ni Victor. "Ipagpatuloy mo ang pagmamanman. Huwag kang gagawa ng kahit anong kahina-hinala. Hayaan mo siyang magkamali." May iniabot ang lalaki, isang maliit na sobre na idinulas nito sa ilalim ng siwang ng pinto. Ang mga schedule niya para sa susunod na linggo at ang kopya ng mga bank transfer na ginawa niya kaninang gabi. Kinuha ni Victor ang sobre. "Mag-iingat ka." Tumango ang lalaki, tumalikod, at tahimik na bumalik sa kanyang kotse. Sa isang iglap, nawala na ito sa dilim, na parang hindi kailanman nagpakita. Pag-uwi sa kanyang bahay, habang sinusuri niya ang mga bagong dokumento, may napansin si Victor na isang bagay na nakasingit sa ilalim ng kanyang pinto. Isang plain na brown envelope. Walang pangalan. Walang anumang marka. Bigla siyang kinabahan. Walang sino man ang nakakaalam ng address niya, maliban kay Leo. At hindi ganito ang paraan ni Leo magpadala ng mensahe. Maingat niyang kinuha ang sobre. Magaan ito. Dahan-dahan niyang binuksan. Ang laman nito ay isang litrato. Nabitawan niya ang mga dokumentong hawak niya. Ang kanyang puso, na nanatiling kalmado sa gitna ng pakikipaglaban sa isang bilyonaryo, ay biglang kumabog ng napakabilis. Ang litrato ay kuha kay Ara. Nakaupo ito sa isang bench sa hardin ng kanilang bahay, nakatingin sa malayo. Hindi ito isang candid shot. Malinaw na kuha ito mula sa malayo, gamit ang isang high-powered lens. Isang surveillance photo, ngunit hindi yun ang nagpatigil sa paghinga ni Victor, kundi ang ekspresyon sa mukha ng kanyang anak. Ang bakas ng pagkabalisa sa kanyang mga mata habang hawak ang kanyang tiyan. Sa ilalim ng litrato, may isang salitang nakasulat gamit ang makinilya, "Panoorin." Hindi ito galing kay Artyom. Alam niya, iba ito. Ito ay isang mensahe mula sa isang taong nagmamasid sa kanilang dalawa. Ang malamig na galit ay biglang nag-apoy sa loob ni Victor. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa negosyo at hustisya. Naging personal na ito. May nagbabanta sa buhay ng kanyang anak. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Ang litrato ay nayupi sa kanyang palad. "Artyom," bulong niya sa hangin. Ang bawat salita ay puno ng panganib. "Sinusubukan mo ang pasensya ko. Ano ang naririnig mo, Ara?" Ang tanong ni Artyom ay parang isang malamig na patalim na tumusok sa puso ni Ara. Naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha.
at ang kanyang paghinga ay tila nahinto. Ngunit sa gitna ng takot, isang boses sa kanyang isipan ang nagsabi, "Huwag kang magpahalata. Para sa anak mo." Pilit siyang ngumiti, isang ngiting nanginginig. Wala. Mahal. Nagulat lang ako sa tunog ng plorera. Masyado yata akong magugulatin ngayon. Pasensya na. Tinitigan siya ni Artyom ng ilang sandali. Ang mga mata nito'y sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Naghahanap ng kahit anong bahid ng kasinungalingan. Para kay Ara, ang ilang segundong yon ay parang isang walang hanggan. Sa wakas, bumuntong hininga si Artyom at lumambot ng bahagya ang kanyang mukha. Mag-ingat ka sa susunod. Hindi maganda sa'yo. At sa baby ang laging nagugulat. Lumapit ito at hinaplos ang kanyang tiyan. Huwag mong bigyan ng stress ang champion natin, okay? Tumango na lang si Ara, hindi makapagsalita. Mula sa araw na yon, lalong humigpit ang pagbabantay ni Artyom. Ang kanyang bagong cellphone ay laging tinitingnan nito. Bawal siyang tumawag o mag-text nang walang paalam. Ang mga bagong kasambahay ay laging nakasunod sa kanya. Pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo sa sarili niyang pamamahay. Ang tanging kalayaan niya ay ang mga sandaling nag-iisa siya sa kanilang silid. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Artyom, hindi na natiis ni Ara. Kailangan niya ng isang bagay na masasabihan ng lahat ng kanyang nararamdaman, ng lahat ng kanyang takot. Kinuha niya ang isang leather-bound na journal na regalo sa kanya noon ng kanyang papa. Binuklat niya ito sa unang pahina. Sa ilalim ng liwanag ng munting lampshade, nagsimula siyang magsulat, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Para sa'yo, aking munting anghel. Hindi ko alam kung mababasa mo ito balang araw. Isinusulat ko ito dahil natatakot ako. Natatakot ako para sa'yo, para sa akin. Ang mundong ito na dapat sana'y magiging paraiso mo ay naging isang kulungan. Ang tatay mo, nagbago na siya. O baka naman, ngayon ko lang nakikita ang tunay niyang kulay. Pangako anak, gagawin ko ang lahat para protektahan ka, kahit anong mangyari. Ang bawat salita ay may kasamang patak ng luha. Ang journal na yon ang naging kanyang tanging kaibigan sa gitna ng kalungkutan. Isang hapon, habang naglilinis ng ilang lumang gamit, napadpad si Ara sa dating silid ni Aling Nena. Malinis pa rin ito, ngunit wala ng buhay. Naramdaman niya ang isang matinding lungkot. Naalala niya ang kabaitan ng matanda, ang mga payo nito, ang pag-aalaga nito sa kanya. Napaupo siya sa gilid ng kama. Habang hinahaplos niya ang lumang bedsheet, may napansin siyang isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy na bahagyang nakaangat. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang buksan ito. Isa itong maliit na sikretong kompartimento. At sa loob, nakatago sa ilalim ng ilang lumang tela, ay isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang lumang cellphone. Hindi ito smartphone. Isa ito sa mga lumang modelo na keypad pa, ang tipo ng teleponong mahirap i-trace. Agad na pumasok sa isip ni Ara. Ito ang sikretong telepono ni Aling Nena. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Sinubukan niyang buksan. Sa kabutihang palad, mayroon pa itong kaunting baterya. Habang nagbubukas ang telepono, ang puso ni Ara ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ano kaya ang makikita niya rito? Pagbukas ng telepono, dumiretso siya sa inbox. Puno ito ng mga mensahe mula sa iisang unsaved number. Mga mensaheng puno ng takot at pag-aalala. Kailangan nating mag-ingat. May narinig akong usapan nila. Delikado. Hindi na ito tungkol sa pera lang. May mga armas na involved. Natatakot ako para kay Ma'am Ara. Wala siyang kaalam-alam. Ang huling mensahe ay ipinadala noong araw na umalis si Aling Nena. Sinabi kong aalis na ako. Ayoko nang madamay. Pero ayokong iwan si Ma'am. Tulungan niyo siya. Pagkatapos noon, wala nang kasunod na mensahe. Naramdaman ni Ara ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga hinala ay totoo. Hindi lang isang abusadong asawa si Artyom.
Isa siyang kriminal. At si Aling Nena, malamang ay pinatahimik na. Sunod niyang tiningnan ang gallery. Kakaunti lang ang laman nito. Ngunit ang mga naroon ay sapat na para manindig ang kanyang mga balahibo. May mga litrato ni Artyom na may kausap na mga lalaking mukhang delikado sa kanilang hardin. Sa kalaliman ng gabi, may litrato ng mga itim na briefcase na ipinapasa. At ang pinakahuli, isang maikling malabong video. Pinindot niya ang play. Ang video ay kuha mula sa siwang ng isang pinto. Nasa loob si Artyom. May kausap sa telepono, nakatalikod. "Oh, natanggap na ang shipment," sabi ni Artyom sa video. Ang boses nito ay malamig at walang emosyon. Siguraduhin niyong walang makakaalam, lalo na ang matandang yon. Kung kinakailangan, bigyan niyo ng magandang bakasyon para hindi na makabalik. Biglang natapos ang video. Ang screen ay naging itim at ang tanging naririnig na lang ni Ara ay ang mabilis na dagundong ng sarili niyang puso. Bigyan ng magandang bakasyon para hindi na makabalik. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang euphemism, isang malamig at kalkuladong utos para patahimikin ang isang taong masyado ng maraming alam. Si Aling Nena, napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Ang katotohanan ay mas malala pa kaysa sa kanyang inaakala. Hindi lang siya asawa ng isang abusado. Asawa siya ng isang halimaw. Nanginginig niyang tiningnan ng cellphone. Ito na ang ebidensya. Ito na ang posibleng maging susi para sa kanyang kalayaan at para sa hustisya ni Aling Nena. Ngunit ito rin ay isang bombang hawak niya na anumang oras ay maaaring sumabog. Isang pulang ilaw ang kumurap sa screen ng telepono. Low battery. Kailangan niyang itago ito. Kailangan niyang itago ito ngayon. Bigla, nakarinig siya ng mga yapak sa labas ng silid. Papalapit. Pamilyar na mga yapak. Ang mga yapak ni Artyom. Nataranta si Ara. Saan niya ito itatago? Walang oras. Mabilis niyang isiniksik ang telepono sa ilalim ng makapal na kumot sa paanan ng kama, kasabay ng paghiga at pagtalukbong na parabang natutulog. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Narinig niya ang pagpasok ni Artyom, ang paglap ng mga sapatos nito sa sahig na kahoy. Huminto ito sa tabi ng kama. Naramdaman ni Ara ang titig nito kahit nakapikit siya. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang malakas na tambol na baka marinig nito. Pinakiramdaman niya ang pag-upo nito sa gilid ng kama. Ang bigat nito ay nagdulot ng bahagyang paglubog ng kutsyon. Hinaplos nito ang kanyang buhok. "Ara," mahinang tawag nito. "Gising ka pa ba?" Hindi siya kumilos. Nagpatuloy siya sa kanyang pagpapanggap. Bumuntong hininga si Artyom, isang buntong hiningang puno ng pagod at inis. Hindi niya matiyak. "Alam kong mahirap ang pinagdadaanan natin ngayon." Pagpapatuloy nito na para bang kinakausap ang sarili. "Pero para rin sa atin to, para sa pamilya natin. Hindi mo lang naiintindihan." Naramdaman ni Ara ang paghalik nito sa kanyang sentido. Isang halik na dating nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon nagdudulot ng pandidiri. "Magpahinga ka lang, mahal ko." Bulong nito. "Ako na ang bahala sa lahat." Narinig niya ang pagtayo nito at ang mga yapak papalayo hanggang sa marinig niya ang pagsara ng pinto. Naghintay pa si Ara ng ilang minuto bago siya naglakas loob na dumilat. Nag-iisa na ulit siya. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang katawan ay nanginginig hindi lang sa takot, kundi sa galit. Kinuha niya ang cellphone mula sa pinagtaguan. Kailangan niyang makahanap ng paraan para ma-charge ito. Kailangan niyang makahanap ng paraan para makahingi ng tulong. Pero kanino? Si Papa niya ay hindi niya makontak. Ang mga kaibigan niya ay tiyak na hindi maniniwala. O mas masahol pa, baka mapahamak lang sila. Tinitigan niya ang screen. Ang tanging natitirang ebidensya, ang tanging pag-asa niya.
Napatingin siya sa bintana, sa madilim na kalangitan. Nasaan na ang taong nagpadala ng puting rosas? Nasaan na ang tagapagligtas na nangakong may nakakakita sa kanya? Habang hawak ang telepono, naramdaman ni Ara ang isang matinding pananabik. Isang pananabik para sa tulong, para sa kaligtasan, para sa isang tagapagligtas na wawasak sa mga pader ng kanyang ginintuang kulungan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi siya maaaring maghintay na lang. Kung walang darating na tagapagligtas, kailangan niyang maging bayani ng sarili niyang kwento. Ang mga pader ng imperyo ni Artyom Castillo ay unti-unting gumuho. Bawat araw, may bagong problema. Isang deal na biglang kinansela. Isang bangko na biglang naghigpit sa kanyang credit line. Isang partner sa negosyo na biglang nagduda sa kanyang integridad. Para siyang isang kapitan ng isang malaking barko na tinatamaan ng sunod-sunod na maliliit na alon. Hindi pa ito lubog, pero nararamdaman na niya ang unti-unting pagtagilid nito. May ahas sa loob ng kumpanya. Sigaw ni Artyom sa kanyang opisina. Ibinato ang isang mamahaling paperweight sa pader. Hanapin niyo kung sino ang traidor. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng kanyang pagdududa sa lahat, may isang tao siyang pinagkakatiwalaan ng buo. Ang kanyang personal na abogado at kanang kamay sa loob ng 10 taon, si Attorney David Ramos. David, kailangan nating kumilos, sabi ni Artyom. Mas kalmado na ngayon, ngunit may bakas pa rin ng panganib sa kanyang boses. Ibebenta natin ang si Global Tech. Kailangan natin ng cash at kailangan natin ngayon. Ayusin mo ang lahat ng papeles. Siguraduhin mong malinis at mabilis ang transaksyon. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko sa bagay na ito. Masusunod, Artyom, sagot ni Attorney Ramos. Ang kanyang mukha ay seryoso at propesyonal, gaya ng dati. Ako na ang bahala. Kinagabihan, sa isang tahimik na coffee shop na malayo sa sentro ng syudad, nakaupo si Victor sa isang sulok, nagbabasa ng dyaryo. Ilang sandali pa, isang lalaking nakapormal na damit ang pumasok at umupo sa kanyang harapan. Si Attorney David Ramos. Inilapag ni Ramos ang isang makapal na itim na portfolio sa mesa. Nandyan na ang lahat, mahinang sabi ni Ramos. Hindi tumitingin ng diretso kay Victor. Ang orihinal na kopya ng mga kontrata sa Falcon Mining, ang mga bank record ng mga offshore accounts niya, at ang testimonya ng 2 dating empleyado na handang tumestigo laban sa kanya. Binuksan ni Victor ang portfolio. Tiningnan niya ang mga dokumento. Bawat papel ay isang pako sa kabaong ni Artyom Castillo. Ito na ang katapusan, ang checkmate. Bakit mo ginawa ito, David? Tanong ni Victor. Hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil kailangan niyang marinig muli. Sa unang pagkakataon, nag-angat ng tingin si Ramos. Ang kanyang mga mata, na laging kalmado at kalkulado sa harap ni Artyom, ay puno ngayon ng matinding sakit at galit na matagal nang kinikimkim. Dahil ang lupaing kinatitirikan ng pinakamalaki niyang pabrika sa Laguna ay dating pag-aari ng aking mga magulang, sabi ni Ramos. Ang boses niya'y nanginginig. Inagaw niya yon sa amin, gamit ang mga pekeng dokumento at pananakot. Namatay sa sama ng loob ang aking ama at ang kapatid kong babae. Nasira ang buhay dahil sa ginawa niyang pagbabanta. Isang alaala ang dumaan sa isipan ni Victor. Ang batang abogado na lumapit sa kanya noon, humihingi ng tulong para sa hustisya. Sinabi niya rito na ang hustisya ay hindi laging nakukuha sa korte. Minsan, kailangan itong anihin mula sa loob. 10 taon akong nagtiis, pagpapatuloy ni Ramos. 10 taon akong nagpanggap na kanyang tapat na aso habang paunti-unting kinokolekta ang lahat ng ebidensya ng kanyang kabulukan. Hindi ito para sa pera, Victor. Para ito sa pamilya ko. Isinara ni Victor ang portfolio. Makakamit mo na ang hustisya mo, David, at ang pamilya mo. Tumayo si Ramos. Gawin mo na ang dapat gawin. Tumalikod ito at naglakad palabas ng coffee shop.
Isang anino na sa wakas ay makakawala na sa madilim na nakaraan. Hawak ni Victor ang portfolio. Ang bigat nito ay parang bigat ng isang buong imperyo. Sa wakas, tapos na ang laban. Ang kailangan na lang niyang gawin ay ibigay ito sa mga awtoridad. Mananalo na siya. Panalo na si Ara. Nakangiti siyang naglakad palabas. Naramdaman niya ang gaan sa kanyang dibdib. Ngunit habang papalapit siya sa kanyang kotse, biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone. Isang unregistered number. Kinabahan siya. Sinagot niya ito. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay nagpatigil sa kanyang mundo. Isang boses na puno ng desperasyon at kabaluan. Ang boses ni Artyom. Mukhang matalino ka talaga. Matanda. Sabi ni Artyom. May kasamang tawang walang saya. Inaamin ko, natalo mo ako sa laro ko. Pero may isang bagay akong hawak. Nawala ka. Narinig ni Victor ang isang mahinang ungol sa background. Isang pamilyar na ungol. Papa, tulong. Ang boses ni Ara. Nabitawan ni Victor ang portfolio. Ang mga papel na naglalaman ng kanyang tagumpay ay nagkalat sa sahig. Huwag mong sasaktan ang anak ko, Artyom. Sigaw ni Victor. Ang kanyang boses ay nabasag sa takot. Simple lang ang gusto ko. Bongma, sabi ni Artyom. Ang pagbigkas nito sa kanyang dating pangalan ay puno ng pangiinsulto. Ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng pera mo, at ang buhay mo, kapalit ng buhay ng mag-ina mo, pumili ka. Napasandal si Victor sa kanyang kotse, ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang tagumpay na abot kamay na niya ay biglang naging abo. Ang kanyang maingat na plinano at pinaghirapang tagumpay ay gumuho sa isang iglap. Hawak ng kalaban ang kanyang reyna. Ara, anak ko. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang puso ay dinudurog ng sakit at kawalan ng pag-asa. Nabitawan ni Victor ang portfolio. Ang mga papel na naglalaman ng kanyang pinaghirapang tagumpay ay isa-isang bumagsak at nagkalat sa malamig na semento ng parking lot. Ang bawat isa ay parang isang piraso ng kanyang gumuho na pag-asa. Papa, tulong! Ang boses ni Ara, puno ng takot, puno ng sakit. Umalingaw ito sa kanyang isipan, paulit-ulit, na parang isang sirang plaka. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Sigaw niya sa telepono, ngunit ang narinig na lang niya ay ang dial tone. Ibinaba na ni Artyom ang tawag. Napasuntok si Victor sa pader ng kanyang kotse. Isang beses, 2 beses. Hindi niya ininda ang sakit. Walang sakit na makakapantay sa nararamdaman niyang takot at galit. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang pinagplanuhan ay nawalan ng saysay. Ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng diskarte ay naging basura sa harap ng isang simpleng katotohanan. Hawak ni Artyom ang kanyang mundo. Napaluhod siya sa sahig, ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang hardinero, ang mapagmahal na ama. Ang taong iyon ay tila namatay sa mga sandaling iyon. Ang natira ay isang lalaking basag, walang kapangyarihan, habang ang kanyang nag-iisang anak ay nasa bingit ng kamatayan. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang imahe ang sumilay sa kanyang isipan. Ang mukha ni Ara, noong bata pa ito, tumatawa habang tinuturuan niya itong magbisikleta. Ang mga mata nito na puno ng tiwala. Ang pangako niya sa kanyang yumaong asawa na hinding-hindi niya pababayaan ang kanilang anak. Isang apoy ang biglang nagliyab sa kanyang kalooban. Isang apoy na matagal na niyang sinubukang patayin, ngunit hindi kailanman tuluyang namatay. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng desperasyon ay nagbago, naging kalmado, malamig at mapanganib. Ang hardinero ay tuluyan ng naglaho. Ang ama ay nanatili. Ngunit ang bumalik para lumaban ay ang anino. Mabilis niyang pinulot ang kanyang lumang cellphone
at nag-dial ng numero. Leo, code black. Sabi niya, ang kanyang boses ay matigas at walang emosyon. Kailangan ko ng lahat. Ngayon na. Walang tanong na sumagot si Leo. On my way. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Victor. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito pauwi. Ang kanyang simpleng bahay ay hindi na isang kanlungan ng kapayapaan, kundi isang tagong arsenal. Sa kanyang opisina, itinulak niya ang isang estante ng mga libro na nagpakita ng isang bakal na pinto. Binuksan niya ito gamit ang kanyang fingerprint. Sa loob, isang silid na puno ng mga high-tech na kagamitan at mga baril na maingat na nakaayos. Mabilis ngunit hindi nagmamadali, isinuot niya ang isang itim na Kevlar vest sa ilalim ng kanyang damit. Kinuha niya ang isang 9mm pistol. Kinasa ito nang may kasanayan na parang bahagi na ng kanyang kamay. Naglagay siya ng 2 extra magazine sa kanyang tagiliran, isang maliit na kutsilyo sa kanyang bota, at isang communication earpiece sa kanyang tainga. Bawat kilos niya ay may layunin. Bawat galaw ay practiced at efficient. Ito ang tunay na siya, isang anino na hinubog ng panganib at karahasan. Victor, anong nangyayari? Tanong ng boses ni Leo sa kanyang earpiece. Hawak niya si Ara. Sagot ni Victor habang isinasara ang bakal na pinto. Isang warehouse sa may pantalan. I-trace mo ang huling tawag sa akin. I-set up ang perimeter, pero huwag kayong papasok hanggat wala akong senyas. Walang pulis, walang ingay. Naiintindihan ko. Mag-iingat ka, kaibigan. Sumakay muli si Victor sa kanyang kotse. Habang tinatahak niya ang madilim na kalsada papunta sa pantalan, ang kanyang isip ay parang isang makina. Sinusuri niya ang bawat posibleng senaryo, bawat posibleng panganib. Ngunit sa ilalim ng lahat ng tactical na pag-iisip, isang imahe lang ang nasa kanyang isip, ang mukha ni Ara. Hindi nagtagal, natanaw na niya ang lugar. Isang malaki at kinakalawang na warehouse na nakatayo sa dulo ng isang abandonadong pier. Ang hangin ay amoy alat at nabubulok na bakal. Ipinatay niya ang makina ng kotse sa malayo at tahimik na naglakad sa mga anino. Gamit ang isang maliit na night vision scope, sinuri niya ang lugar. 2 bantay sa labas. Posibleng may higit pa sa loob. Hindi. Hindi niya maaaring ipagsapalaran ang isang shootout. Hindi habang nasa loob si Ara. Kailangan niyang pumasok nang hindi napapansin. Nakita niya ang isang bintana sa itaas na bahagyang nakabukas. Iyon ang kanyang daan. Parang isang ahas, tahimik siyang umakyat sa isang fire escape. Bawat galaw niya ay walang tunog. Pagdating sa bintana, maingat niya itong binuksan at pumasok sa loob. Bumagsak sa sahig na parang isang pusa. Nasa isang mataas na catwalk siya. Sa ibaba, sa gitna ng malawak at madilim na warehouse, ay may isang bilog ng liwanag mula sa isang sulong bombilya. At sa gitna ng liwanag na yon, nakita niya ang lahat. Si Artyom, nakatayo roon na may isang mapang-asar na ngiti. At si Ara, nakatali sa isang upuan, may busal ang bibig, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Habang nakikita ang pagdating ng kanyang ama. Dahan-dahang bumaba si Victor mula sa mga anino. Ang kanyang baril ay nakatutok. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Napansin siya ni Artyom. Ang ngiti nito ay lalong lumawak. Sa wakas, ang anino, sabi ni Artyom. Ikinumpas ang kamay na parang isang magician na nagpapakita ng kanyang huling trick. Oras na para magpaalam. Nakatali. Iyon ang unang naramdaman ni Ara. Ang magaspang na lubid na gumagapos sa kanyang mga kamay at paa. Ang tela na nakabusal sa kanyang bibig na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ang pangalawa ay takot. Isang dalisay at nakakaparalisang takot. Nakaupo siya sa gitna ng isang madilim at maalikabok na warehouse at sa harap niya ay nakatayo si Artyom, ang lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Ngunit ang Artyom na nasa harap niya ngayon ay isang estranghero. Ang kanyang mga mata
ay walang anumang bakas ng pagmamahal, tanging isang malamig na kabaliwan. Alam mo, Ara, plinano ko ang lahat, sabi ni Artyom. Naglalakad pa ikot sa kanya na parang isang lobo na pinagmamasdan ng kanyang biktima. Ang perpektong pamilya, ang perpektong asawa, ang perpektong tagapagmana, pero masyado kang maraming tanong, masyado kang pakialamera. Sinubukan ni Ara na sumigaw, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang ungol. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Niyakap niya ang kanyang tiyan gamit ang isip. Ipinagdarasal na sana'y ligtas ang kanyang munting anghel. Pero ang hindi ko inaasahan, pagpapatuloy ni Artyom, ay ang tatay mo. Isang simpleng hardinero, isang mahirap na probinsyano, ang galing niyang magtago. Bigla, may isang anino ang lumabas mula sa dilim. Napatingin si Ara. Ang kanyang puso ay biglang tumalon sa pag-asa at gulat. Ang kanyang papa. Ngunit hindi ito ang papang kilala niya. Hindi ito ang hardinerong may malumanay na ngiti at mga kamay na laging may amoy ng lupa. Ang lalaking nakatayo roon ay may malamig na determinasyon sa kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay alisto at ang kanyang kamay ay may hawak na baril na nakatutok kay Artyom. Bitawan mo siya, utos ni Victor. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. Tumawa lang si Artyom. Narito na pala ang bida, ang anino, ang alamat. Akalain mo, ang kinatatakutan ng underworld ay biyenan ko pala. Sa kabila ng takot, naramdaman ni Ara ang isang matinding pagkalito. Anino? Biyenan? Ano ang ibig sabihin ni Artyom? Sa mga sandaling iyon, habang ang dalawang pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay ay nagtitinginan na parang magkaaway sa isang digmaan, nagsimulang mag-sink in sa isip ni Ara ang lahat. Ang puting rosas sa ospital, ang biglaang pagbagsak ng kumpanya ni Artyom, ang mensaheng may nakakakita sa'yo, ang kanyang papa, ang kanyang tahimik at simpleng papa. Siya ang nasa likod ng lahat. Siya ang aninong nagpoprotekta sa kanya. Tapusin na natin to, Artyom, sabi ni Victor. Ikaw at ako. Hayaan mo nang umalis si Ara. Hindi ganoon kadali, sagot ni Artyom. Bigla itong naglabas ng sarili itong baril at itinutok sa ulo ni Ara. Papa! Sigaw ni Ara sa kanyang isipan. Ang takot ay bumalik ng may mas matinding puwersa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang desperadong ideya. Ang cellphone. Ang lumang cellphone ni Aling Nena. Bago siya dinala ni Artyom dito, isiniksik niya ito sa bulsa ng kanyang maternity dress. Naramdaman niya ang matigas na hugis nito na nakadiin sa kanyang hita habang nagpapalitan ng masasakit na salita ang kanyang ama at asawa. Sinimulan ni Ara ang isang mapanganib na gawain. Ang kanyang mga kamay ay nakatali sa likod, ngunit sinubukan niyang abutin ang bulsa. Ang bawat milimetrong galaw ay isang pakikipaglaban sa lubid. Inagaw mo ang lahat sa akin, sigaw ni Artyom kay Victor. Ang respeto, ang kapangyarihan, karapat-dapat lang na mawala rin sa iyo ang lahat. Ikaw ang sumira sa sarili mo, Artyom, sagot ni Victor. Patuloy ang pagpupumiglas ni Ara. Sa wakas, naramdaman ng kanyang mga daliri ang dulo ng cellphone. Dahan-dahan, maingat. Nakuha niya ito. Ngayon, ang pinakamahirap na bahagi. Paano niya ito bubuksan at gagamitin? Naalala niya ang sinabi sa kanya ng isang tech-savvy na kaibigan noon. Karamihan sa mga lumang telepono ay may speed dial feature. Ang pagpindot ng matagal sa isang numero ay automatikong tatawag sa isang preset na contact. Hindi niya alam kung kanino nakaset ang speed dial ni Aling Nena, pero kailangan niyang subukan. Gamit ang kanyang hinlalaki, pinindot niya ng matagal ang numerong 1. Samantala, ang tensyon sa pagitan nina Victor at Artyom ay nasa kasukdulan na.
Ibagsak mo ang baril mo, Victor, o mamamatay ang anak mo. Kapag kinalabit mo ang gatilyo, Artyom, mamamatay ka rin. Ngunit may isang bagay na hindi nila alam. Sa maliit na cellphone sa likod ni Ara, isang tawag ang pumasok. Sa kabilang linya, isang emergency dispatcher ang sumagot. Walang nagsasalita, ngunit bukas ang linya. Ang bawat salita, bawat sigaw, bawat banta sa loob ng warehouse ay naririnig na ngayon ng mga awtoridad. Bigla, gumawa ng isang mabilis na kilos si Artyom. Itinulak niya ang upuan ni Ara na naging sanhi ng pagbagsak nito sa sahig. Sa pagkakataong iyon, nagpaputok siya ng baril patungo kay Victor. Gumulong si Victor, umiiwas sa bala. Sumunod ang isang palitan ng putok. Ang mga tunog ng baril ay umalingaw-ngaw sa buong warehouse na sinabayan ng mga nagliliparang alikabok at debris. Nakahiga sa sahig, nasasaktan at natatakot, ginawa ni Ara ang huling desperadong hakbang. Hindi niya alam kung paano, ngunit sa gitna ng gulo, na-access niya ang video function ng telepono. Itinutok niya ito sa abot ng kanyang makakaya sa direksyon ni na Artyom at Victor. Hindi niya alam kung sino ang mananalo, hindi niya alam kung mabubuhay pa siya. Pero, isang bagay ang sigurado, malalaman ng buong mundo ang katotohanan. Habang nagpapalitan ng putok ang kanyang ama at ang kanyang asawa, sa isang lumang cellphone na nakatago sa likod ng isang buntis na babae, ang lahat ng kasinungalingan ay live na ipinapakita. Bigla, isang putok ang umalingaw-ngaw, mas malakas kaysa sa lahat. Sinundan ito ng isang nakabibinging katahimikan. Napatingin si Ara, nakita niya ang kanyang ama, nakatayo pa rin. At si Artyom, dahan-dahang napaluhod. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tagiliran, kung saan mabilis na kumakalat ang isang madilim na mantsa ng dugo. Natalo na si Artyom, ngunit sa kanyang mga mata, isang huling kislap ng kabaliwan ang lumitaw. Tumingin siya kay Ara, pagkatapos ay kay Victor. "Kung hindi ka mapapa sa akin," sabi niya, habang sinusubukang itaas muli ang kanyang baril, "hindi ka rin mapupunta sa iba." Itinutok niya ang baril hindi kay Victor, kundi kay Ara. Ngunit bago pa niya makalabit ang gatilyo, isang malakas na putok ang muling umaling-awngaw. Pero hindi ito galing sa baril ni Victor. Ang malaking pinto ng warehouse ay bumukas at isang grupo ng mga pulis ang pumasok. Ang kanilang mga baril ay nakatutok. Isang putok ng baril ang tumama sa balikat ni Artyom na naging sanhi ng pagkabitaw niya sa kanyang armas. Napahiga siya sa sahig, sumisigaw sa sakit. Tapos na ang lahat. Nilapitan ni Victor si Ara. Mabilis na kinalagan ang kanyang mga tali. Niyakap niya ito ng mahigpit. "Papa!" hikbi ni Ara. Ang luha ng takot ay napalitan na ng luha ng ginhawa. "Tapos na, anak," bulong ni Victor. "Ligtas ka na." Habang magkayakap sila, napansin ng isang pulis ang cellphone sa sahig na kumukuha pa rin ng video. Kinuha niya ito at tiningnan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. "Sir," sabi niya sa kanyang hepe, "I think we have the whole confession, and it's broadcasting live." Ang ingay ng mga sirena ay nakabibingi. Nakatayo si Victor sa gitna ng kaguluhan, mahigpit na yakap si Ara, na para bang sa isang iglap ay maaaring mawala muli ito sa kanya. Ang hangin ay puno ng amoy ng pulbura at ng sigawan ng mga pulis na sumisigaw ng mga utos. Sa sahig, si Artyom ay dinudugo. Pinipigilan ng dalawang pulis. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng pagmamataas, kundi ng purong sakit at pagkatalo. Ang emperador ay bumagsak. Hindi pinansin ni Victor ang lalaking nagdulot sa kanila ng impyerno. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang babaeng nasa kanyang mga bisig. Hiniwalay niya ng bahagya ang kanyang anak para suriin ito. "May masakit ba sa'yo, anak? Ang baby?" tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Umiling si Ara. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi.
Ngunit hindi na ito luha ng takot, kundi luha ng ginhawa. Okay lang kami pa. Okay lang kami. Dumating ang mga paramedic at maingat na inilagay si Ara sa isang stretcher. Hindi binitawan ni Victor ang kamay nito, kahit nang isinakay na ito sa ambulansya. Sumakay siya sa tabi nito. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa mukha ng kanyang anak. Sa loob ng ambulansya, habang mabilis silang tinatahak ang daan patungo sa ospital, ang ingay ng sirena ay tila humina. Ang tanging naririnig na lang nila ay ang paghinga ng isa't isa. Papa! Basag ni Ara sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mahina. Sino ka ba talaga? Ang anino? Totoo ba yon? Bumuntong hininga si Victor. Ito na ang sandaling matagal na niyang iniiwasan. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Ara. Totoo yon, anak. Pag-amin niya. Isang buhay na matagal ko nang tinalikuran. Bago pa man mamatay ang mama mo, ipinangako ko sa kanya na iiwan ko na ang mundong iyon para sa sayo, para mabigyan kita ng normal at payapang buhay. Tiningnan niya ang mga mata ng kanyang anak, naghihintay ng kahit anong senyales ng paghuhusga o galit. Ang pagiging hardinero, ang simpleng buhay sa probinsya, yun ang buhay na pinili ko para sa'yo, Ara. Yun ang buhay na gusto kong maranasan mo. Pagpapatuloy niya. Pero nang saktan ka niya, walang ama ang kayang manahimik na lang. Kinailangan kong bumalik sa dilim para hilahin ka pabalik sa liwanag. Sa halip na magulat, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ara. Inabot niya ang pisngi ng kanyang ama at pinunasan ng isang butil ng luhang hindi na malaya ni Victor na pumatak na pala. Noong bata ako, sabi ni Ara, ikaw ang superhero ko. Tinuruan mo akong magbisikleta. Ipinagtanggol mo ako sa mga bully. Palagi kang nariyan. Ngayon, naintindihan ko na. Hindi ka nagbago pa. Ikaw pa rin ang bayani ko. Ngayon, alam ko na kung bakit. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Victor ang pagguho ng lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Niyakap niya ang kanyang anak. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang dakilang anino ay umiyak na parang isang ordinaryong ama na muntik nang mawalan ng pinakamamahal na kayamanan. Pagdating sa ospital, mabilis na dinala si Ara sa isang private room para masuri. Habang naghihintay si Victor sa labas, napansin niya ang isang television sa waiting area at sa bawat channel, iisang balita lang ang laman. Bilyonaryong si Artyom Castillo arestado sa isang madugong operasyon. Skandalo sa warehouse confession, live na nasaksihan ng libo-libo. Ipinakita sa TV ang mga kuha mula sa cellphone ni Ara. Malabo, magulo, ngunit malinaw na naririnig ang bawat pag-amin, bawat banta ni Artyom. Ipinakita rin ang mga footage ng pagdating ng mga pulis, ang pag-aresto kay Artyom, at ang pagbagsak ng isang tila hindi matitinag na imperyo. Ang balita ay hindi lang tungkol sa kidnapping. Lumabas na rin ang mga ebidensyang nakalap ni Victor na isinumite ni Leo sa mga awtoridad kasabay ng operasyon, money laundering, arms smuggling, bribery. Ang lahat ng dumi ni Artyom ay inilabas sa publiko. Tapos na. Ang pangalan ni Artyom Castillo ay hindi na simbolo ng kapangyarihan, kundi ng kahihiyan at kasamaan. Pumasok ang doktor sa silid. Mr. Sandoval, your daughter is fine. The baby is safe. She's resting now. Pwede na po kayong pumasok. Nakahinga ng maluwag si Victor. Pumasok siya sa silid at nakita si Ara, nakahiga sa kama, ngunit gising. Nakatingin din ito sa maliit na TV sa loob ng kanyang silid, kung saan ipinapakita ang mukha ni Artyom habang isinasakay sa police car. Pinatay ni Ara ang TV. Tumingin siya kay Victor. Isang bagong determinasyon ang makikita sa kanyang mga mata. Papa, sabi niya, hindi pa ito tapos. Anong ibig mong sabihin, anak? Nahuli na siya.
Ligtas ka na. Ligtas ako, oo, sabi ni Ara. Hinahaplos ang kanyang tiyan. Pero paano ang mga babaeng katulad ko na walang anino para ipagtanggol sila? Paano ang mga biktima na walang boses? Umupo si Victor sa tabi niya. Gusto kong magsalita, Papa. Pagpapatuloy ni Ara, ang kanyang boses ay matatag. Gusto kong sabihin sa lahat ang buong kwento ko. Hindi lang bilang ebidensya, kundi bilang isang babala. Bilang isang sigaw ng pag-asa para sa mga natatakot magsalita. Tinitigan ni Victor ang kanyang anak. Hindi na ito ang babaeng marupok at takot na kanyang iniligtas. Sa harap niya ay isang mandirigma, isang survivor na gagawing lakas ang kanyang mga sugat. Ngumiti siya, isang ngingiting puno ng pagmamalaki at paghanga. Kung iyan ang gusto mo, anak, sabi niya, hinawakan muli ang kamay nito. Nandito lang ako sa tabi mo, hindi ka na muling mag-iisa. Biyo. Lumipas ang 6 na buwan. Ang araw ay sumisikat sa isang bagong umaga. Ang liwanag nito ay dahan-dahang pumapasok sa bintana ng isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay sa tabi ng dagat. Ang hangin ay may dalang amoy ng alat at ng mga bulaklak mula sa hardin. Sa loob ng bahay, isang malambing na tunog ng pagtawa ng sanggol ang pumuno sa katahimikan. Ayan na si Lolo, sabi ni Ara, habang marahang idinuduyan ng kanyang anak na si Victor Jr. o VJ sa kanyang mga bisig. Pumasok si Victor mula sa hardin. May dalang isang basket ng mga sariwang gulay. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng malamig na anino. Tanging ang maligayang nangiti ng isang mapagmahal na lolo. Kumusta ang paborito kong apo? Bati ni siya at marahang hinalikan ng noo ni VJ. Ang sanggol ay tumawa bilang sagot. Ang mga maliliit nitong kamay ay sinusubukang abutin ang balbas ng kanyang lolo. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pinili ni Ara na lumayo. Lumayo sa ingay ng siyudad, sa mga mapanghusgang mata ng lipunan, at sa mga alaala ng isang madilim na nakaraan. Dito, sa tahimik na bayang ito, sinimulan niyang buuin muli ang kanyang buhay, kasama ang 2 Victor ng buhay niya. Ang kaso laban kay Artyom ay naging pinakamalaking balita sa bansa. Dahil sa dami ng ebidensya at sa mismong live confession nito, mabilis ang naging paglilitis. Hinatulan si Artyom ng habambuhay na pagkabilanggo. Hindi lang para sa kidnapping at attempted murder, kundi para sa napakaraming kaso ng economic sabotage at arms smuggling. Ang kanyang imperyo ay tuluyang gumuho, ang kanyang pangalan ay naging isang sumpa. Sa isang selda, mag-isa at walang anumang karangyaan, hinarap ni Artyom ang kanyang pagbagsak. Ang tanging kasama niya ay ang mga alaala ng kapangyarihang minsan niyang hinawakan at ang multo ng pamilyang siya mismo ang sumira. Tupad sa kanyang sinabi, nagsalita si Ara. Ngunit hindi lang sa korte. Nagsulat siya ng isang libro, isang matapang at tapat na salaysay ng kanyang pinagdaanan, mula sa pagiging prinsesa sa isang ginintuang kulungan hanggang sa pagiging isang survivor. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon. Binuksan nito ang mga mata ng marami tungkol sa domestic abuse na nagtatago sa likod ng mga nakasarang pinto ng mayayamang tahanan. Nagtayo siya, sa tulong ng kanyang ama, ng isang foundation, ang Bahay Pag-asa. Isang kanlungan para sa mga babae at batang biktima ng karahasan. Isang lugar kung saan sila makakahanap ng tulong legal, psychological, at pinansyal para makapagsimula muli. Ngayon, sa terrace ng kanilang bahay, habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw, binuksan ni Ara ang isang laptop, isang video call. Sa screen ay ang mga masayang mukha ng mga babaeng tinutulungan ng kanilang foundation, nagpapasalamat sa kanya. Hindi niyo kailangang magpasalamat sa akin, sabi ni Ara, isang matamis na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang lakas niyo ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon araw-araw. Pagkatapos ng tawag, isinara niya ang laptop at huminga ng malalim. Ang kapayapaan. Sa wakas, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan.
Lumapit si Victor. Inabutan siya ng isang tasa ng tsaa. Umupo ito sa tabi niya. Kinuha mula sa kanya si VJ na mahimbing nang natutulog. Proud na proud sa'yo ang mama mo, anak, sabi ni Victor habang nakatingin sa kanyang apo. Proud din ako sa'yo pa, sagot ni Ara. Salamat sa lahat. Natahimik sila. Pinapakinggan ang alon at ang mahinang paghinga ng sanggol. Ang nakaraan ay hindi na isang mabigat na pasanin, kundi isang aral na humubog sa kanila. Kinuha ni Ara ang kamay ng kanyang anak. Ang maliliit nitong daliri ay mahigpit na humawak sa kanya. Tumingin siya sa malawak na karagatan, sa abot tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Hindi nagtatapos ang pag-ibig sa pagbagsak, bulong niya sa sarili, isang aral na natutunan niya sa pinakamasakit na paraan, kundi sa pagbangon at paghahanap ng bagong pag-asa. Ang kanyang bagong pag-asa ay nasa kanyang mga bisig. Ang kanyang bagong simula ay narito na, at sa pagkakataong ito, walang sino man ang makakabawi nito sa kanya. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ni Ara at Victor. Isang kwento ng pagbangon mula sa abo ng pighati tungo sa liwanag ng isang bagong simula. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata. Habang isinusulat ko ang paglalakbay na ito, si Ara at Victor ay naging higit pa sa mga tauhan lamang. Sila'y naging boses ng sakit, katatagan, at walang kapantay na pagmamahal. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Ara sa bawat pagsubok at naramdaman ko rin ang tahimik ngunit hindi matitinag na lakas ng isang amang handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Sapagkat ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang bumangon, magpatawad, at humanap ng pag-asa kahit sa pinakamadilim na sandali. Isang paalala na ang pag-ibig ng isang pamilya ang pinakamatibay na sandata laban sa anumang kasamaan. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano po ang aral na tumatak sa inyong puso? Aling bahagi ng kwento ang pinakanagpaiyak o nagpangiti sa inyo? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ng inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa po sa mga yan ay mahalaga sa akin. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwentong ating pagsasaluhan. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong manunulat at tagapagsalaysay.